Umapela sa Korte Suprema ang ilang kaanak ng mga biktima ng Duterte drug war para ideklarang unconstitutional o labag sa batas ang ganyang paraan ng kampanya kontra droga. Yan po ay upang hindi na ito ulitin sa hinaharap. At nakatutok si Bea Pinlac. Isang dekada nang nakalipas ng ilunsad ang war on drugs sa ilalim ng Duterte administration. Pero ang ilang kaanak at taga-suporta ng mga biktima ng drug war, binabagabag pa rin ng takot at pangamba. Natatakot din kami sa aming mga anak. Nangangamba. Baka mangyari ulit. Noong 2016 na grabe ang nangyari sa war on drug. Kaya muli silang lumapit sa Korte Suprema para maghain ng manifestation and urgent motion for resolution. Hiling nila na agad matugunan ng kanilang petisyon na ideklarang unconstitutional ang drug war. Sana po ay ang Supreme Court ay hindi bingi sa aming mga daing na ito ay bigyan ng desisyon agad. At kami po ay nagmamakaawa sa kanila. Mas malinaw na deklarasyon ang hiling nila na kung pagbibigyan ay makakasakop din sa mga susunod na administrasyon. Pwede pa po itong gamitin ng mga kapulisan natin para po sa kanilang operasyon. Kaya mahalagang talagang ideklarang labag sa batas, sa saligang batas ang war on drugs para hindi na po ito maulit. Pero tila may ibang tulong din ang petisyon kung pagbigyan. Pero kung mag-deklara kung unconstitutional yung drug war, mapapalakas po ba nito yung cash side? Mapapalakas po, pero talagang separate po sila, no? Oo, huwag nating paghaluin. Kasi tanging Korte Suprema lang po ang makakadeklara na unconstitutional po ang war on drugs. Nais din ng mga petitioner na pagbigyan ang hiling nila na writ of amparo o yung remedyo ng hukuman para iutos ang pagbibigay seguridad sa pamilya ng mga napatay.